Welcome back sa ating YouTube channel mga ka-onliners. Ngayong araw, mag-a-update tayo sa paglo-load ng ating mga GSAT gamit ang ating GCash ngayong 2024. So, paano nga ba yung tamang paraan or step by step para makapag-load tayo ng successful sa ating mga GSAT? First step, mag-open tayo ng GCash and then i-click natin itong load section ng ating GCash and then pagkatapos hanapin natin yung non-telco. So, pangatlo si non-telco, ayan. So, pag i-click mo itong si non-telco, ayan, automatic dito na lalabas ang ganito. So, dito naman sa buy load for, yung number dyan is nasa GCash number natin. Ito, pwede nyo ring palitan, pero dapat make sure na nakaka-receive tayo ng text. Then, i-click natin yung next. Kasi yung PIN na ma-receive natin sa number is yun yung ilo-load natin sa ating mga GSAT. So, ngayon naman, hanapin natin si PayTV. So, pag nakita nyo na si PayTV katabi ni Kumu, i-click nyo si PayTV, ayan. And then dito, hahanapin nyo yung GSAT load na pwede sa inyong mga boxes. So, meron tayong pagpipilian, tatlo. Unang-una, itong GSAT 200 HD box only, ayan. And then, yung pangalawa naman na pwede sa ating mga box ng GSAT is yung 300 na load. Ayan, GSAT 300 HD box only. Ayan. Pagkatapos yung pang-tatlo or pangatlo natin is itong GSAT 500 HD box only. Ito yung pang-tatlo. So, ngayon naman, merong isang brand si GSAT na tinatawag nating GPinoy. So, pwede natin itong gamitin sa ating mga GPinoy. Nag-iisa lang ang GPinoy 99. Ayan, may pangalan naman siya na GPinoy. Hindi pwede si GSAT sa GPinoy box. At hindi din pwede si GPinoy sa GSAT. So, kapag GSAT, GSAT lang. Okay? So, GSAT 200 yung pipiliin natin. So, after na, i-click natin itong buy now and then i-click natin yung pay. So, after na nating mabayaran, ayan na blurred na tuloy. So, magte-text sa atin si GCash sa number na inilagay natin kanina para kunin yung PIN para i-paste naman sa ating mga web loading tool ng GSAT. So, eto na yung PIN natin. Ayan. So, ikokopyahin mo lang yan or ika-copy-paste lang natin yan para ma-paste ito sa ating mga GSAT web loading tool. So, ngayon, kapag nakopya mo na, make sure talaga na i-double check mo. Baka mali yung isa sa number so hindi magiging successful load. So, ito yung pangalawang step. So, pag natapos mo nang nakuha lahat and then meron ka na rin ng iyong box number, ayan, punta na tayo dito sa ating Chrome. So, i-click natin ang Chrome, ayan, and then dito, isi-search natin dito, syempre, yung ating GSAT web loading tool. Ayan. So, kapag GPinoy box, so pwede din siya dito sa GSAT web loading tool pa rin. Okay? Kasi, nag-iisang web loading tool lang naman yung nire-registeran kay GSAT at kay GPinoy. So, kapag na-type mo na, so, yung pinakauna, ayan, GSAT, tapos may nakalagay web loading, i-click natin yan. And then, pag na-click mo, ito yung makikita mo sa iyong dashboard. Ayan. So, i-zoom in lang natin para mas malinaw. Ayan. And then, dito ilalagay natin yung box number muna. So, dito ipipaste natin yung ating mga box number or isusulat. And then, dito naman sa may PIN, syempre ipipaste mo yung PIN na tinext ni GCash. And then, i-click mo yung I'm not a robot. And then, pag na-click mo na and na-double check, i-click mo na rin yung submit button, okay, na nasa ilalim. So, nag-iisa lang naman yung submit button. So, double check bago nyo i-submit, okay?
Pag na-submit mo na, so may lalabas na ganito, isusum in natin, ayan. So, hindi siya masyadong malinaw, pero okay na yan, ayan. So, nakikita nyo yung number na 9581, yan yung pin natin. Then, nakalagay will be loaded to the box natin. Ayan. So, kapag ganyan, ibig sabihin mag-aantay lang tayo ng 5 to 30 minutes bago pumasok sa ating box. Ganun lamang kasimple yung step natin kung paano tayo mag-load sa ating mga GSAT boxes or GPinoy boxes. So maraming salamat sa walang sawa niyong panonood. See you sa next pa nating mga tutorial, mga ka-onliners.